Kabanata 2921. Ako ang may huling say sa bagay na ito. Nang siya ay mapanukso, hindi niya masabi na si Chang Dongsho ay may mga sintomas ng sipon at sakit ng ulo. Ang lahat ng ito ay isang dahilan lamang para sa hindi nais na sumali sa pagsasanay. Agad na nasar si Surui. Sa oras na ito, malinaw niyang nakita na ang mga mata ng mga sundalong iyon ay nagsiwalat na ng takot na hindi magugulo ang mundo. Lahat ay gustong manood ng palabas, ngunit sa pelikulang ito ay hindi masyadong tama. Agad na sumigaw si Tian Zongming. Chang Dongshu, bakit ka nakikipag-usap sa kapitan? Gayunpaman, itong si Chang Dongshu ay hindi man lang tumingin kay Tian Zongming, ang deputy captain. Marahil sa mga mata ng nakakatusok na sundalong ito, kakaunti ang mga taong kwalipikadong maging amo. Nakita pa ni Surui ang sabik na mga mata sa mga mata ng ilang sundalo. Natatakot ka ba na hindi magulo ang mundo? Mukhang hindi ito masyadong maganda. May mauhulaan siya, natatakot ako na hindi magtatagal ay haminin siya ng Chang Dongsho na ito, ang bagong kapitan, di ba? Gayunpaman, tila masyadong mapagmataas na sabihin sa publiko na ang iyong boss ay hindi kwalipikado. Sa pagbabalik tanaw sa karera ng militar ni Surui, bagamat nakasanayan na niyang lumabag sa lahat ng uri ng mga patakaran, hindi siya kailanman naging tinak sa kanyang panig. Sa kanyang puso, mayroon talaga siyang karaniwang pinuno. Sa katunayan, hindi natatakot si Surui sa gayong matinik na mga sundalo. Ito ay hindi isang malaking masamang bagay para sa kanila na pukawin ang kanilang mga sarili tulad nito. At ito ay sapat na upang ipakita ang isang napakahalagang katotohanan, iyon ay ang lobo ay hindi nawala. Sa sandaling nasa larangan ng digmaan, ang pagiging lobo na ito ay napakahalaga. Siyempre, kailangang pangalagaan ni Surui ang mga taong ito bago talaga pumunta sa larangan ng digmaan. Hindi inaasahan ni Tian Zongming ang mga bagay na uunlad sa ganoong katindi na antas mula pa sa simula na lampas sa kanyang imahinasyon. Ngunit paano ito dapat pangasiwaan? Si Tian Zongming ay mayroon ding mahinang pag-asa sa kanyang puso. Katutubo niyang naramdaman na ang bagong kapitan na ito ay tila kakaiba. Hindi banggitin ng iba pang mga bagay, ang mahinang espiritu lamang ng kanyang katawan na nagparamdam sa mga tao ng kaunting palpitasyon. Si Chang Dongsho at iba pa ay nag-iisip pa rin ng provocation sa oras na ito, hindi nila alam kung gaano kataas ang langit. Para magawang maging magalang si Deputy Commander Sondong. Sa tingin mo ba ay may background siya? Si Deputy Commander Sondong ay hindi kailanman naging mambabola. Kinikilala lamang niya ang makapangyarihan. Para sa isang batang mayor na general, natatakot ako na sa buong China walang Chapter 2. Gayunpaman, mali pa rin si Tian Zongming, sa ilang lugar may background ang Surui at isa ito sa pinakamalakas na pangalawang henerasyon sa China. Gayunpaman, ang pagtaas ng Surui ay hindi kailanman naasahan sariling tinatawag na background. Sa tingin mo ba hindi ako karapat-dapat na maging kapitan? Sinabi ni Surui na may panunuya, kung gayon, bakit hindi mo sabihin sa akin ang iyong mga dahilan? Maganda na talaga ang mood niya ngayon kahit there's a lot of fun in it. Hi! Eto ang saya. Kakayahan. Mukhang wala pang 20 si Chang Dongshu. Sa edad na ito, siya ay puno ng imahinasyon at ang pinakatiwala na oras. Sabi mo hindi sapat ang kakayahan ko, saan mo nakita iyon? Sabi ni Surui. Tumayo siya doon. Kapag naisuot na ang uniforme, hindi na siya maluwag na tumayo. Sa oras na ito, si Surui, na nakatayo sa ilalim ng araw, ay parang sibat. Si Tian Zongming ay nakakita na maraming mandirigma. At ang kanyang mga mata ay magiging mas masama. Malinaw na nakikita niya ang isang uri ng kahangahangang paraan sa nakatayong posterya nitong batang mayor na general. Sa kasamaang palad, sa mga mata ni Chang Dongsho at ng iba pa, nakatitig lang sila sa ranggo ng mayor na general ni Surui, na hulaan ni Tian Zongming gamit ang kanyang mga daliri sa paa na ang mga rebeldeng lalaki na ito ay pinaghihinalaan na ang pangkalahatang. Bituin sa mga balikat ni Surui ay may kahalumigmigan. Ang mga sumusunod na salita ay talagang nagpatunay sa ideya ni Tian Zongming. Captain, ilang taon ka na ngayong taon? Tanong ni Chang Dongshu, medyo tamad ang resting posture ng lalaki. Mula sa kanyang katawan, malabong nakikita ni Surui si Xiao Ziyang noon. Gayunpaman, hindi malaki o maliit si Xiao Ziyang at ang direktang panghihikayat ni Chang Dongshu ay dalawang magkaibang bagay.
Sana ay hindi masyadong duwag ang lalaking ito kahit sandali. Kailangang maingat na kontrolin ni Suruy ang tatlong sunog kapag nanunungkulan ang bagong opisyal. Nang marinig na talagang tinanong ni Chang Dongsho ang kanyang edad. Gusto lang sumagot ni Suruy, ngunit hindi niya inaasahan na hindi siya bibigyan ng huli ng pagkakataong sumagot at wala man lang siyang planong makinig sa kanyang sagot. Depende sa edad mo. Baka mas matanda ka sa amin ng ilang taon. Sa edad na ito, kakasali pa lang natin sa hukbo, ilang taon na ang nakalipas para maging Major General ka na. Mapanuksong sabi ni Chang Dongsho. Lahat ng galit niya kay Suruy ay nagmumula sa nagniningning na bituin sa balikat ng kabilang panig. Sa totoo lang, ang malaking bahagi nito ay dulot ng selos, ngunit itong si Chang Dongsho ay hindi ito namalayan. Umiling si Suruy. Kung sasabihin mo yan, iisipin kong medyo mababaw ka. Ito ay kawalang galang sa mga tao at merito ng militar. Hindi imposibleng mag-alinlangan, ngunit kung ito ay tumaas sa antas ng personal na pag-atake, ito ay hindi napakahusay. Sa tingin mo ba mali ang sinabi ko? Sa pagtingin sa ekspresyon ni Suruy. Nakangiting sinabi ni Chang Dongsho. Maaari kang maging isang mayor na general sa iyong edad. Ilang beses ba akong kailangang ipanganak at mamatay para sa bayan? Natatakot ako na kahit ganoon. Imposible pa rin na magkaroon ng general star. Gayunpaman, tulad ng sinabi ni Suruy, itong Chang Dongsho ay talagang napakababaw. Ngunit siya kung sinabi niya iyon. Siya ay karaniwang tama. Si Suruy ay talagang gumawa ng hindi mabilang na mga kontribusyon sa bansa at siya ay isinilang at namatay ng hindi mabilang na beses sa makapal na ulan ng mga bala. Hindi sa banggitin ang anumang bagay. Nag-iisa lamang at sa sariling lakas. Nagawa niyang kontrolin ang dalawang barkong pandigma ng Fields Nation. Napuwersahang binitiwan ang mga hukbong dagat na iyon sa tubig ng Yanwangdao sa loob ng 2 buwan. Kahit na ang kakayahan ni Chang Dongsho ay nadagdagan ng 100 beses. Huwag mo nang isipin ang pagkumpleto ng isang nakakatakot na gawain. Tumugon si Suruy na may panunuya. Kung talagang iniisip mo, maiisip ko lang na masyado kang walang muwang at kaunti lang ang nalalaman tungkol sa mundo. Sila ay masyadong bata, masyadong simple, at masyadong mahina. Sa pananaw ni Suruy, ang mga matinik na sundalong ito ay may mga dahilan para pagdudahan ang kanilang sarili. Pagkatapos ng lahat, dapat silang ituring na pinakamahusay sa kanilang mga kapantay. Gayunpaman, ito ay isang kampo ng militar pagkatapos ng lahat. Hindi sa maaari silang maging mapangahas. Kung saan siya nanggaling, ngayon siya na ang naging pinuno ng pangkat na ito at dapat laruin ang killing power stick na dapat laruin. At ang mga sundalong iyon ng Flame Brigade ay halatang hindi mabait na tao. Sa oras na ito, ang mga taong ito ay malamang nasabik na talunin si Chang Dongsho para mapabagsak ang bagong kapitan na ito. Sok, si Major General yan. Ano ang pakiramdam na matalo ang isang mayor na general sa lupa? Ang pag-iisip tungkol dito ay nagpapakulo ng dugo at tiyak na maipagmamalaki ito habang buhay. Hindi sa hindi naiintindihan ni Suruy ang iniisip ng mga taong ito, ngunit ang pag-unawa ay hindi nangangahulugan na sinusuportahan niya ito. Sa kabaligtaran, mahigpit niyang tinututulan ito. Sa kampo ng militar, ang ilang kaisipan ay isang ganap na bawal. Marahil ay wala kang nararamdaman sa mga karaniwang araw. Ngunit kung pupunta ka sa larangan ng digmaan, marahil ito ay magiging isang nakamamatay na kahinaan at maaari pa itong humantong sa fiasco para sa isang buong koponan. Ang isang buhok ay maaaring gumalaw sa buong katawan, walang detalye ang maaaring baliwalain, at si Suruy ay nakakita ng napakaraming bagay na tulad nito. Malamig na tiningnan ni Suruy si Chang Dongsho, unti-unting namuo ang kanyang aura. Alam na alam ni Deputy Captain Tian Zongming ang pagbabago sa aura ni Suruy. Alam niya na ang bata at bagong kapitan na ito ay maaaring magsimulang mag-stand out. Gayunpaman, ito mismo ang inaasahan ni Tian Zongming. Matagal na siyang pinahirapan ng mga tinek na ito. Sana mapatay sila ng bagong kapitan. Labas, tinitigyan ni Suruy si Chang Dongsho at sinabing, sa totoo lang, sa oras na ito, hindi lang si Tian Zongming kundi lahat ng iba ay naramdaman na unti-unting nagbabago ang aura ni Suruy at naiintindihan nilang lahat na ang lalaking ito na may sibat ay tiyak na hindi karaniwan. 2 hakbang si Chang Dongsho patungo sa labas ng pila. Napansin din niya ang matalas na aura ni Suruy, ngunit wala siyang naramdamang takot dahil dito.
Iginiit pa rin ng mayabang na binata na ito sa dati niyang pananaw gaya ng dati. Kahit na sa oras na ito pinagmamalaki pa rin niya si Surui. Naglakad si Surui papunta kay Chang Dongsho at tinitigan ang kanyang mga mata. Mukhang confident ka, tanong ni Surui. Nararamdaman kong may tiwala ako. Si Chang Dongsho ay natulala. At hindi siya kumikibo. Hindi man lang kumukurap ang kanyang mga mata. Gayunpaman, bigla niyang naramdaman na ang malamig na liwanag na inilabas mula sa mga mata ni Surui ay parang tusok ng karayom na nagparamdam sa kanya ng mga eyeballs. Ang ilan ay halatang nasaktan. Pero, alam mo ba na ang ganyang tinatawag na self-confidence ay nangangailangan ng kapital? Sabi ni Surui. Naniniwala akong may kapital ako. Diretsa ang sagot ni Chang Dongshu. Ito ay talagang sinasadya. Sa tila sikat na sagot masasabing masarap maging bata. Ngunit sa madaling salita, iyon ay hindi ko alam kung gaano kataas ang langit. Dahil sa sobrang tiwala mo, bibigyan kita ng pagkakataon na hamanin ako. Tumingin si Surui sa lalaking ito. Ang kanyang mga mata ay kalmado. Kung maaari mo akong talunin pagkatapos ay ako ang magkukusa na magbitiw at hahayaan kang maging kapitan ng flame team na ito. Ang mga salita ni Surui ay napakakalma, ngunit ang mga opinyon na ipinahayag sa mga ito ay nagparamdam sa mga tao ng hindi sinasadyang pag-goosebumps. Talaga bang magbibitiw siya at magiging karapat-dapat na tao? Ang tanong na ito ay isang kaisipang sabay-sabay na pumasok sa isip ng lahat. Gayunpaman sa susunod na segundo, ang karamihan sa mga naroroon ay agad na nag-react. Itong tinatawag na pagbibitiw at pagpapaalam sa mga mabubuti ay talagang magkaroon ng saligan. Ibig sabihin, dapat talunin ni Chang Dongsho ang bagong kapitan. Sa totoo lang, hindi alam ng lahat kung gaano kataas ang langit. Sa sandaling ito, hindi iniisip ng karamihan sa mga tao na kayang talunin ni Chang Dongsho si Surui. Kung tutuusin, nakakagulat talaga ang matalim na aura sa katawan ni Surui. Halos hindi pa nila nakita ang ganitong uri ng momentum sa harap ng iba. Okay, ito ang sinabi mo, sana hindi mo pagsisihan. Naikuyom ni Chang Dongsho ang kanyang mga kamao at ang matinding pagnanais na lumaban ay lumitaw sa kanyang mga mata. Ngunit ang lalaki pagkatapos ay muling nagtanong. Talaga bang mas mahusay kaysa sa iba pa? Bilang ko ang sinasabi ko, mahinang sabi ni Surui. Gayunpaman, kahit na manalo ako laban sa iyo at gusto mo talagang magbitiw, hindi sasang-ayon ang organisasyon. Siyempre papayag ang organisasyon. Ako ang may huling say, mahinang sabi ni Surui. Kabanata 2922. Anong mga kwalifikasyon ang mayroon ka? Ang Chang Dongsho na ito ay napakamangmang kaya nagtanong pa siya ng maaga kung papayag ang organisasyon. Sa pananaw ni Surui, ang ganitong problema ay hindi na mailalarawan ng salitang walang muwang. Ikaw ang may huling say. Tanong ni Chang Dongsho na hindi partikular na nagtitiwala. Pinaikit ng lalaki ang kanyang mga mata nang itanong niya ang pangungusap na ito na tila hindi komportable. Tungkol sa tinatawag na pag-aagaw at pagpapaalam sa mabubuti, syempre, si Surui ang may huling desisyon. Pagkatapos ng lahat, ang espesyal na pangkat ng apoy na ito ay ipinangalan sa kanya. Ngunit muli kung hindi si Surui ang kapitan ng flame team na ito, hindi na kailangang umiral ang team na ito. Sa pagtingin kay Surui, may sabik na tingin sa mga mag-aaral ni Chang Dongshu. Hindi na siya makapaghintay na magsimula sa mayor na general na ito. Bagamat walang respeto ang lalaking ito, puno ng hamon ang kanyang puso. Okay, pagkatapos ay subukan natin ang iyong mga kamao. Pungkahi niya. Mga agaw, makipag-away, sonda, taekwondo, itong Chang Dongsho ay talagang kaya ng lahat. Nang sabihin niya ito, ang mga salita ni Chang Dongsho ay puno ng kumpiyansa. Sa katunayan, siya ay lumaki sa isang martial arts family mula pa noong siya ay bata. At ang kanyang mga kasanayan ay higit na nakahihigit kaysa sa kanyang mga kapantay. Kahit na siya ay isang recruit. Pinatumba niya lamang ang kanyang commander ng kumpanya kaya nakuha ang kwalifikasyon upang malaya mula sa pagsasanay. Ang sinabi ng recruit company commander bago ang kompetisyon, si Surui ay halos magkatulad ngayon, ibig sabihin kung matalo mo ako, hindi mo na kailangang magsanay. Siyempre, sa pagkakataong ito si Surui ay nagsalita ng mas walang awa, mas direkta, at mas desidido. Ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng Captain Flames, okay? Oo. Bahagyang tumingin sa kanya si Surui. Gayunpaman,
Kailangan kong ipaalala sa iyo na bilang isang sundalo ng espesyal na puwersa, hindi ka makakaligtas sa larangan ng digmaan sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa iyong malalakas na kamao. Napakaraming kasanayan na kailangang pag-aralan. Alam ko. Ikinalat ni Chang Dongsho ang kanyang mga kamay. Ako ang palaging nangungunang tatlong resulta ng pagbaril ng pangkat ng mga espesyal na puwersang ito. Sapat na ba iyon? Umiling si Surui. Nag-aaway pa ba kayo? Tanong ni Chang Dongsho, bahagyang tumaas ang gilid ng kanyang bibig sa dami ng sinabi. Gusto mo bang mag-aksaya ng oras? Delaying time. Hindi ko akalain na magiging ganito sa mata ni Chang Dongsho ang maingat kong karanasan. Biglang ayaw ni Surui na magsalita pa. Walang kwenta magsalita ng sobra sa mura at masiglang tinek, mas mabuting makipag-away ng diretsyo. Halika, tingnan ko kung gaano kalakas ang iyong kakayahan sa pakikipaglaban. Biglang pinaikit ni Surui ang kanyang mga mata. Ganito ang ugali niya kapag seryosong kaharap ang kalaban. Siyempre, hindi ito nangangahulugan na itinuring ni Surui ang Chang Dongsho na ito bilang isang kaaway, ngunit sineseryoso niya ang kompetisyong ito. Sa pananaw ni Surui, kung hindi ka makakaranas ng sakit, hindi ka matututong lumaki. Ang ganitong uri ng sakit ay dapat maranasan. Sa pananaw ni Surui, responsibilidad niya ito, kahit na ang Chang Dongsho na ito ay isang nakakainis na tinek. Ngunit bilang kapitan ng Flame Team, at least, responsibilidad niya ang bawat sundalo na huwag sumuko, huwag sumuko. Ito ang slogan na narinig ko pagpasok ko pa lang sa kampo ng militar, pero kung gusto kong isabuhay itong tila simpleng 6 na salita, parang hindi ganoon kadali. Ang punto ay, ang ilang mga tao ay tila hindi pinahahalagahan ito. Okay. Kung ganoon ang kaso, pagkatapos, ako ay gagawa ng aksyon. 2 beses na ginalaw ni Chang Dongsho ang kanyang mga kamay at paa. Pagkatapos ay tumingin sa uniforme ng militar ni Surui, kasamang kapitan, hindi mo na kailangang baguhin ang iyong katawan pagbabalat kayo. Hindi na kailangang makipag-ayos sa iyo, mahinang sabi ni Surui. Sige, huwag kang magsisi kahit sandali. Ginalaw ni Chang Dongsho ang kanyang palso at sumugod kay Surui. Ang taong ito ay napakabilis, bawat hakbang, at isang kanang suntok ay direktang dumarating sa pisngi ni Surui. Ang hakbang na ito ay mukhang mabangis. Ngunit ito ay talagang isang pag-atake, kung tutuusin. Pagkatapos niyang ilabas ang suntok na ito, bago niya matamaan ang pakay ay bigla niyang pinahit ang kanyang baywang, at pagkatapos ay isang suntok. Roundhouse sipa. Ayon sa lakas ni Chang Dongsho, kailangang dumpensa si Surui kapag nahaharap sa galaw ng kanyang kabanata. Ang kanyang depensa ay maglalantad sa ilalim. At ang kanyang paggalaw sa likod ay aatake sa kanyang ibabang plato. Pagkatapos ay madali mong matatalo si Surui. Si Chang Dongsho ay nagsagawa ng trick na ito sa loob ng maraming taon at ito ay sinubukan at nasubok. Talaga, maaari siyang makakuha ng isang napakalaking kalamangan mula sa simula. Gayunpaman, kapag kaharap si Surui, ang kanyang paglipat ay ganap na walang silbi. Dahil hinula na ni Surui ang kanyang galaw at pagkatapos ay biglang iniunat ang kanyang kamay, direktang hinawakan ang guyan ni Chang Dongsho at pagkatapos ay hinayla ito bigla. Bilang resulta, naramdaman ng huli ang isang marahas na puwersa na umaatake at hindi niya nakontrol ang kanyang katawan at direktang kinuha. Naramdaman nitong si Chang Dongsho na siya ay nasa free fall at lumipad ng higit sa 10 metro sa himpapawid. Pagkatapos ay nahulog siya ng husto sa isang hukay ng buhangin. Puno ng buhangin ang ulo at mukha ko. Natigilan ang lahat ng naroon. Dahil si Surui ay hindi gumalaw kahit isang hakbang mula sa sandaling natanggap niya ang paglipat sa pagbaril. Anong lakas na itapon ng isang matandang lalaki hanggang dito? Ano ang shock? Eto na. Si Chang Dongsho na nakapagranggo sa harapan ng Flame Team ay walang kapangyarihang lumaban. Naniniwala ang lahat na kung nagpakita ng awa si Surui, at kung ang nahawakan niya ay hindi ang bukong-bukong ni Chang Dongsho kundi ang leeg ng kalaban, kung gayon ang rebeldeng sundalong ito ay napatay na. Lahat nawala. Ito ang lakas. Ito ay ang lakas ng antas ng pagdurog. Nagpumiglas si Chang Dongsho na bumangon mula sa bunker, nahihiya ang kanyang mukha. Bagamat nahulog lang siya sa bunker, napakalakas ng puwersang ginamit ni Surui. Nakaramdam siya ng kirot sa buong katawan at parang magwawala ang mga buto niya. Alam ni Chang Dongsho na nagpapakita ng awa si Surui kung itinapon siya ni Surui sa sementadong sahig noong panahong iyon.
Siya ay malubhang nasugatan o hindi bababa sa kanyang ulo ay nabugbog at nabali ang kanyang mga litid bali. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari at siya ay itinapon sa labas hanggang dito. Napakaraming tao ang natalo ko sa hakbang na ito, bakit walang pagkakataon sa harap ni Tsurugi? Ito ay ganap na imposibleng mangyari. Gayunpaman, ang isang bagay na hindi maaaring mangyari sa nakaraan ay talagang nangyari sa oras na ito. Napagtanto ni Chang Dongsho na maaaring hindi niya malilimutan ang kanyang kawalan ng kakayahan na kontrolin ang kanyang katawan sa hangin ngayon sa takot. Nang maalis ang buhangin sa kanyang mukha, nakita ni Chang Dongsho si Tsurugi na nakatayo doon. Nagulat siya nang makitang napakalayo ng distansya sa pagitan niya at ang kabilang partido. 100 metro. Mga 10 metro ang layo, naramdaman ni Chang Dongsho na ang bituin sa balikat ni Tsurugi ay sumakit sa kanyang mga mata. Sa sandaling ito, tila malabo niyang naiintindihan ang kahulugan ng pangkalahatang bituing ito. Binasag ni Tsurugi ang lahat ng pagmamalaki ni Chang Dongsho sa sobrang pagmamaliit. Ang kanyang mga pangarap, ang kanyang lakas, ang kanyang mapagmataas na kakayahan, lahat ay walang kahulugan sa sandaling ito. Sa harap ng Tsurugi, ang lahat ng gamit ni Chang Dongsho ay halos parang isang pirasong papel. Sa oras na ito, lahat ng mata ay nakatutok kay Chang Dongsho na medyo mabigat ang kanyang mga hakbang. Sa sandaling naisip niya ang mga salitang kinukutya niya si Tsurugi kanina, naramdaman ni Chang Dongsho ang matinding kirot sa kanyang mukha. Parang may sinampal ng malakas. Malinaw at malakas pa rin ang tahimik na sampal na ito. Anong ginagawa mo? Sinabi ni Tsurugi, ang kanyang boses ay magaan, ngunit ang kanyang presyon ay hindi nabawasan. Sa makatuwid, ang Chang Dongsho na ito ay maaari lamang maglakad patungo sa Tsurugi. Ang layo ng mahigit 10 metro ay tila napakalapit, ngunit para sa kanya ngayon, napakalayo nito. Ang orihinal na tuwid na gulubad ni Chang Dongsho ay kailangang yumuko sa sandaling ito. Nagsisimula na ngayong magmukhang malungkot ang kanyang mga mata na masungit sa nakaraan. Sa maikling distansyang ito na mahigit 10 metro, ang Chang Dongsho na ito ay naglakad ng 2 minuto. Sa oras na tumayo siya sa harap ni Tsurugi, naramdaman na niya na wala siyang mukha na makakaharap sa bagong kapitan. Bata pa lang ako ay nalubog na ako sa pakikipaglaban, iniisip na kabisado ko na ito at bihirang makatagpo ng kalaban, ngunit sa harap ni Tsurugi, 4 na salita na lang ang natitira: vulnerable. Tumingin si Tsurugi sa may tinak na sundalo, umiling at mahinang sinabi. Patuloy na paalang, bakit hindi? Hindi nagsalita si Chang Dongsho. Ipagpatuloy mo ang paghamon sa akin. Pwede ka ring mag-challenge ng ibang projects, walang problema, pwede kang pumili. Gayunpaman, nanatiling tahimik si Chang Dongsho. Ibinaba niya ang kanyang ulo, hindi alam kung ano ang kanyang iniisip. Sinundot ni Tsurugi ang dibdib ng lalaki gamit ang kanyang daliri, ang kanyang tono ay unti-unting tumindi. Sa iyong opinyon, lahat ng general ay may mga background, hindi ba? Sa iyong opinyon, ang mundo ay hindi patas, hindi ba? Sa iyong palagay, dapat ay na-promote ka na bilang isang opisyal ng paaralan noon pa man, hindi lamang batang lalaki ngayon. Private, di ba? Sa iyong palagay, lahat ay tulala, walang sino man sa kanila ang nakakaalam ng higit sa iyo, at wala sa kanila ang kasing kakayahan mo, tama ba? Tsurugi may malamig na lasa sa mga salita. Hindi ito tahasang sinabi ni Chang Dongsho, ngunit sa kanyang puso, ito talaga ang sagot. Siyempre, ito ay bago lamang, at mula noong taglagas, ang mga bagay ay ganap na nagbago. Natulala ka ba? Well, ibibigay ko sa iyo ang sagot. Masasabi ko na sa iyo na wala ka. Isa kang basura. Mga hamak lang. Isa lang itong kumpi ng kanya na hindi mabubuhay ng isang oras sa larangan ng digmaan. Hinawakan ni Tsurugi si Chang Dongsho sa kwelyo. Isang malamig na liwanag ang pinakawalan mula sa kanyang mga mata, at ang malamig na liwanag ay naging mas matindi, na halos hindi na maimulat ni Chang Dongsho ang kanyang mga mata. Sa sandaling ito, ang kawal na katatapos lang ihagis, naramdaman na lamang ang pananakit ng kanyang mga mata, at ang kanyang buong katawan ay balot ng ginaw. Ito ay isang pakiramdam na hindi pa niya naranasan bago, at ang pakiramdam na ito ay nagpaparamdam sa kanya ng labis na takot at palpitations ng puso. Sa boses ni Tsurugi, ang lamig at galit ay magkakaugnay. Ako ay nasa hindi mabilang na mga larangan ng digmaan. Nakapatay ng hindi mabilang na mga kaaway at nanalo sa hindi mabilang na mga labanan.
Isa kang kumpay ng kanya na walang naiintindihan, ngunit kwalipikado ka bang pagtawanan ako? Ikaw, mayroon, iba-iba, kabisera, grade. Kabanata 2923. Parusa. Isang tinak lang sa ulo. Hindi ito itinuring ni Surui bilang isang malaking problema at hindi siya masyadong nalungkot, ngunit habang nagsasalita siya, nagsimula siyang magalit. Hindi ito dahil kinukutsa siya ng kabilang partido. Ngunit dahil biglang naisip ni Surui na marami sa kanyang mga kasama sa sandata ang namatay sa frontline. At kahit ang mga labi ng maraming tao ay hindi na maibabalik sa bansa para ilibing at sila ay matulog magpakailanman sa Shaowei sa kilalang larangan ng digmaan. Nakagawa sila ng hindi mabilang na mga kontribusyon sa bansang ito, ngunit tulad ng kanilang mga sarili, sila ba ay malalim na hindi maintindihan ng iba. Pawisan, duguan at luha ang bida. Ito ang pinakapanghihinayang, galit at masakit na bagay. Talagang galit si Surui sa oras na ito. Sagutin mo ako, anong mga kwalifikasyon mayroon ka? Ang katawan ni Chang Dongsho ay nanginginig ng hindi mapigilan. At ang kanyang mga ngipin ay patuloy na nagngangalit. Ang momentum sa kanyang katawan ay talagang napakalakas. At ang distansya sa pagitan ng dalawa ay napakalapit, si Chang Dongsho ay medyo humihingal. Nagtanong si Surui ng tanong na ikinahihiya niyang sumagot. Hindi karapat-dapat. Hindi talaga. Pagkatapos sabihin iyon, biglang tinulak ni Surui gamit ang isang kamay. Ang katawan ni Chang Dongsho na ito ay lumipad pabalik ng ilang metro at nahulog ng husto sa gilid. Sa pagkakataong ito, ilang beses na siyang gumulong sa lupa. Pagkatapos hinawakan ni Chang Dongsho ang kanyang mga tuhod na bali ang lahat ng kasukasuan ng kanyang katawan at hindi na siya makatayo. Tinitigin siya ni Surui at malamig na sinabi. Basura ka, kahit ibigay ko sa iyo ang posisyon ng pinuno ng Flame Team, may kakayahan ka bang kunin ito? Halos nakakabingi na. Marunong ka bang mag-pick up? Meron ba? Ang pangungusap na ito ay parang kulog sa tag-ulan, umalingaw sa pandinig ng lahat. Hayaang tumunog ang kanilang mga tainga. May mga taong yumuko sa kahihiyan. Kung ikukumpara kay Surui, talagang napakalayo nila. Hindi ko kayang talunin ang kabayo sa buong buhay ko. Marami akong mga kasama na natutulog sa ibang bansa magpakailanman sa buhay na ito. Hindi ka pa nakapunta sa larangan ng digmaan. At hindi mo maiisip ang isang mapanganib na eksena. Sa paraan ng pagtatanong mo sa akin ngayon, naiisip ko ito. Ngayon, ang mga kasamahan ko ay tatanungin din. Ang mga salita ni Surui ay malakas. Kung alam nila ang tungkol dito, mapapalamig ba sila? Nanlalamig ba sila? Walang makakapagbigay ng sagot na ito. Nakaramdam ng init ang lahat ng tao sa kwarto. Ikaw, gusto mo bang makarinig ng ganyan? Sa tingin mo bakol at mabait ang ginagawa mo? Tumingin si Surui sa binata, gayon paman. Nag-aalala ka lamang sa pagsasapubliko ng iyong personalidad, ngunit nakalimutan mo ang pinakapangunahing responsibilidad ng isang sundalo. Karapat-dapat ka ba sa military emblem sa ulo mo? Karapat-dapat ka ba sa uniforme ng militar na ito sa iyong katawan? Masyado kang ang may kaya. Pero heto, ang mas mahalaga sa kakayahan mo ay responsibilidad mo. Dahil suot mo itong uniforme ng militar, dapat ay responsable ka sa pagprotekta sa iyong tahanan at bansa. Ginawa mo ba? Kaya mo ba? Tumayo si Surui sa harapan at ang pressure sa kanyang boses ay kumalat sa buong audience. Sino ang makakasagot? Inilagay ko ang aking mga salita dito. Kung sa tingin mo ay hindi mo kaya, ibigay mo sa akin. Itinuro ni Surui ang mga taong ito, hindi matitiis ng Flame Brigade ang ganyang mga basura. Natahimik ang eksena. Nadama ni Deputy Captain Tian Zongming na ito ay masyadong gaman at sa parehong oras, mayroon din siyang matinding paghanga kay Surui. Dati, nanghuhula siya, nanghuhula kung ano ang magiging leader ng Flame Team pero hindi niya inaasahan na magiging napakaganda ng bagong leader. Bago ang mga mandirigmang ito ay naglakas loob na kutsain ng gayong bayani, ito ay napakamangmang. Si Tian Zongming ay nagsimula ng umasa dito ng malalim. Inaasahan niya na sa ilalim ng pamumuno ni Surui, ang Flame Team na ito ay magkakaroon ng bagong kinabukasan. Si Surui ay nakatayo doon, ang kanyang mga mata ay parang kuryente na nagwawali sa mga manunood. Maya-maya ay napako ang mata niya sa isang tao. Tanyong, lumabas ka. Sumigaw siya.
Ang boses ni Surui ay naglalaman ng malakas na pressure at ang sundalong nagngangalang Tanyong ay kinabahan. Kasi, itong sundalong ito ang nanghingi ng leave dahil sa sakit ng ulo at sipon. Isa rin itong tinek na maaaring makasabay kay Chang Dongshu. Nang iulat ni Tian Zongming ang bilang ng mga taong nagtipon kay Lieutenant General Sondong, naalala ni Surui ang mga pangalan ng dalawa. Hindi mo ba narinig? Hiniling kong mag-delist ka, sabi ni Surui. Si Tanyong ay humakbang pasulong at buong tapang na sumigaw. Dumating na. Gayunpaman, ang sigaw na ito ay tila walang sapat na kumpiyansa at ang puso ng bata ay halatang walang laman. Pagkatapos ng lahat sa mga aral na natutunan ni Chang Dongshu, ayaw niyang mapahagis siya ng husto. Nakakatakot talaga itong bagong kapitan. Isang tingin lang ay maaaring mawala ng lakas ang mga tao. Mukhang nag-sick leave ka rin, tanong ni Surui. Oo, medyo ruffian din si Tanyong sa normal na panahon pero sa oras na ito, nauutaw si Surui. Kailan pa nakita ng mga kasamang iyon si Tanyong na magsalita sa paraang awkward? Masakit pa ba ulo mo? Malamig na tanong ni Surui. Mukhang hindi na masakit, sabi ni Tanyong. Ang malamig na pawis sa kanyang katawan ay nagbabad sa kanyang mga damit sa kanyang likod. Bakit hindi na masakit? Nagtaas ng kilay si Surui at nagtanong. Maaaring ito ay dahil gumaling na siya sa kanyang sakit. Si Tanyong ay tinitigan ni Surui at halos hindi niya makayanan ang kanyang mga paa. Nawala na talaga ang karaniwang kayabangan ng batang ito. Ano sa tingin mo ang lugar na ito? Pagkatapos sabihin ito ni Surui, hindi na niya hinintay ang sagot ni Tanyong, ngunit umungol, push-ups, kumanda ka. Tanyong bumaba kagad nang walang pag-aalinlangan. Sa oras na ito, hindi siya nag-atubiling sumuko, ngunit sabik siya na mabilis siyang parusahan ni Surui. Sumigaw si Surui sa mahinang boses sa oras na ito. 10,000. Kailan mo ito matatapos, kailan ka magpapahinga? 10,000 push-up. Nang marinig ito, ang mga mandirigmang naroroon ay nagulat lahat. Napakaraming push-up, kailan mo ito kailangang gawin? Deputy Captain Tian Zongming, pumunta ka at subaybayan siya ng personal, sabi ni Surui kay Tian Zongming. Nakatingin ang huli at tumugon. Sa oras na ito, nagsimula na si Tanyong na mag-push-up. Napakasimple ng ideya ng lalaking ito, huwag kang mag-alala kung kailan kaya ng 10,000 tao, kumapit muna tayo sa mga bagay na nasa harapan natin. Walang paraan, sa harap ng napakalakas na bagong kapitan, wala siyang lakas ng loob na lumaban. Sa buong view, si Tanyong ay gumawa ng 100 push-up. Kung hindi tumawag si Surui para huminto, hindi siya mangangahas na huminto. Bahagyang tumingin si Surui sa mga manunood, ang kanyang mga mata ay dumampi sa mukha ng lahat at pagkatapos ay sinabi. Lahat 20,000 metro, maghanda. Ang huling 10 ay magdadagdag ng isa pang 10,000 metro. May running track sa lugar ng barracks. Gayunpaman kung gaano karaming lap ang tatakbo sa 20,000 metro, tinatayang hihimatayin ng mga sundalong ito sa huli. Sa sandaling sinabi ito ni Surui, agad na naging tense ang lahat. Ngayon, ang bagong kapitan ay kailangang gumawa ng mga patakaran. Tumakbo. Umungol si Surui, at lahat ay sumugod patungo sa runway na parang mga araw na wala sa string. Sinulyapan ni Surui si Tanyong na nagpo-push up pagkatapos ay kumaway kay Chang Dongshu na nakadapa. Kahit na ang taong ito ay dumanas ng maraming pinsala sa pagsasanay. Dahil sa kanyang malakas na pisikal na fitness, bihira niyang mapunit ang kanyang mga buto. Ngunit itinulak ito ni Surui ng basta-basta, siya ay tinamaan ng ganito na nagpahiya sa kanya, ngunit higit pa ang mahalaga, itong si Chang Dongshu ay nakakita ng sarili niyang mga pagkukulang. Pakiramdam niya ay napakalakas na niya, ngunit nang lumitaw si Surui, sa wakas ay naunawaan niya kung ano ang pagkakaiba ng ulap at puti. Sayang naman, ang agwat sa pagitan ng dalawang panig, natatakot ako na aabutin ng ilang buhay upang mabawi ito. Napagtanto ni Chang Dongshu kung gaano katawa-tawa ang kanyang dating mapangakit na pag-uugali. Kung gugustuhin ni Surui, sa panahong ngayon sapat na para patayin siya ng 100 beses. Tama ang sinabi ng bagong brigade commander. Malaki ang agwat sa pagitan ng mga hindi pa nakarating sa larangan ng digmaan at sa mga hindi pa talaga nakaranas ng buhay at kamatayan. At sa mga aktual na napunta sa larangan ng digmaan. Kayong dalawa kailangan pa ninyong tumakbo ng 20,000 metro, sabi ni Surui. Sa oras na ito, mahigit 300 sundalo na ang tumakbo sa isang bilog.
Narinig ito ni Tanyong na nagpo-push up na lambot ang mga braso at diretsyong bumagsak sa lupa. Hindi ito binibilang, magpatuloy, sabi ni Surui. Push up lang ulit ang kaya ni Tanyong. Siya at si Chang Dongsho ay parehong kailangang tumakbo ng 20,000 metro, ngunit mayroong 10,000 push-up na naghihintay sa kanya dito. Sinabi ni Surui na 10,000 metro ang ay dadagdag sa pinakamababang 10, kaya walang alinlangang nagpareserba sina Tanyong at Chang Dongsho ng 2 lugar ng maaga. Anong ginagawa mo? Bahagya silang sinulyapan ni Surui, bilasan mo at tumakbo para sa akin. Itong si Chang Dongsho na ito ay tumalikod at tumakbo patungo sa playground, ang kanyang bilis lang ay masyadong mabagal at siya ay nakapikit. Kayong dalawa, kailan kayo matatapos sa pagtakbo at kailan kayo makakakain at makakainom? Malumanay na sabi ni Surui, at pagkatapos ay nakita niya na si Tanyong ay muntik nang mahulog sa lupa. Ang mga tinak at mga slick ay dalawang magkaibang bagay. Binaba ni Surui ang isang pangungusap sa pang-aalipusta, sa aking palagay, ikaw ay isang slicker ngayon. Pagkasabi niyan, tumalikod siya. Hindi kita mapagaling noon pero ngayon may makakapagpagaling sa iyo. Napakasaya ko, sabi ni Tian Zongming kay Tanyong. Walang pakialam si Surui sa resulta ng 20,000 metro. Ang mga nasa likod ay sinasadyang magdagdag ng 10,000 metro. Kung hindi, ang sinabi lang niya ay walang pagkakaiba sa pag-utot. Siyempre, sa mga pisikal na katangian ni Tanyong at Chang Dongsho, tiyak na hindi mag-aalala si Surui na masira sila, ngunit nag-aalala lamang na ang pagsasanay ay hindi sapat na mahirap. Ngayon ay isang espesyal na araw para sa lahat ng miyembro ng Pyromancer team. Mula ngayon magpapaulam na sila sa kanilang nakaraan at sasalubungin ang isang bagong buhay. Natagpuan ni Surui ang kanyang silid, nagayos sandali, umupo sa kama, at sinuri ang mga resume ng lahat ng miyembro ng Flame Brigade ng isa-isa, nang hindi nawawala ang isang salita. Matagal na siyang hindi ganito kaseryoso. Gayunpaman, alam niyang kailangan niyang magseryoso, kung hindi, ang bawat salitang hindi niya nakuha ay maaaring humantong sa sakripisyo ng isang sundalo. Pagkatapos nilang talagang tumuntong sa Africa, ilang tao ang matutulog sa lupaing iyon. Hindi nang aahas si Surui na isipin ang sagot na ito. Kabanata 2,924. Pagmamasid sa mga taon na tumataas. Kahit na marami na siyang nakitang paghihiwalay sa kanyang buhay, hindi pa rin sanay si Surui. Siyempre, ayaw niyang masanay sa ganitong pakiramdam. Mainit pa rin ang kanyang puso. Huwag kailanman magpalamig. Ang mga tinak ay bumalik sa mga tinak, si Surui ay hindi gustong makakita ng sinuman na maging martir. Buhay silang lahat kahit medyo walang ingat, mga kabataang may dugo rin. Ngunit imposibleng maiwasan ito, imposible ang digmaan ng hindi namamatay. Ang buhay ay laging malupit. Sana ma-improve mo agad ang sarili mo, mahinang sabi ni Surui sa roster. Isang figure ang bumungad sa roster paper. Yan ang mga mukha ng mga dating kasamahan. Dumating sila at nakipaglaban at natulog. Taon, ang mga espada ay inilabas. Nandito siya sa susunod na 10 araw, gagawa ng sarili niyang plano sa pagsasanay at tinitiyak na dadalhin ang mga manlalaban na ito sa highway sa tamang direksyon. Kung mas mahirap ang pagsasanay ngayon, mas kaunti ang isasakripisyo sa larangan ng digmaan. Mabilis ang oras at kailangang gawin ni Surui ang pinakaangkop na direksyon para sa mga mandirigmang ito sa pinakamaikling posibleng panahon. Simula ngayon, magsisimula na ang Devil's Training for the Flame Brigade. Alinsunod sa prinsipyo ng hindi pag-abandona at hindi pagsuko. Natural na hindi iiwan ni Surui ang sinuman, ngunit kung may mga taong hindi makakasabay sa kanya, tiyak na hindi sila madadala sa larangan ng digmaan sa huli. Sana lahat ng 370 tao ay makapasa sa assessment. Sana walang umatras sa kanila. Binuksan ni Surui ang computer at batay sa sarili niyang memorya, isa-isa niyang isinulat ang plano sa pagsasanay ng Top Secret Training Office. Ito ang pinakamataas na intensity at pinakaagham na pagsasanay. Sa pamamagitan lamang ng pag-asa sa pamamaraang ito, maaari nating mapakinabangan ang lakas ng lahat sa maikling panahon. Sa sunod-sunod na pagtingin sa mga salitang na-type sa computer, bahagyang nabasa ang mga mata ni Surui, ngunit hindi niya ito namalayan. Ang linya ng mga salita ay parang mukha. Ang mga mukha na iyon ay minsang lumitaw sa nakaraan ni Surui, ngunit sila ay naulipol sa mahabang ilog ng panahon. May mga taong nawala at hindi na muling nakita.
Ang distansya sa pagitan ng buhay at kamatayan ay ang pinakamalayo na distansya sa mundo. Siguro dahil mas matanda siya, mas malamang na maging sentimental siya, at mas malamang na makaligtaan niya ang nakaraan, na ang kaso ng Surui ngayon. Ngayong gabi nakatira si Surui sa barracks, isang pakiramdam na hindi niya naranasan sa loob ng maraming taon. Mga kampo na gawa sa bakal, dumadaloy ng mga sundalo. Pulong ni Surui sa sarili. Pagkatapos isulat ang plano sa pagsasanay, inilimbag ito ni Surui, lumabas ng silid, at ibinigay kay Tian Zongming. Ang huli ay hindi nagpatuloy sa pagtitig kay Tanyong na nagpo-push up, at ang huli ay pagod na pagod at napahiga sa lupa. Gayunpaman, hindi sumuko ang batang ito. Pagkatapos na humiga sa lupa sa loob ng 2 minuto, siya ay bumangon at gumawa ng isa, at sinabi, 5,541. Sa bilis niya, ayokong matulog ngayong gabi. Gayunpaman, kahit na si Tanyong ay umami ng payo ng napakabilis, ang katigasan ng ulo na ito ay napakabihirang din. Hindi siya sumuko, syempre. Tuwang-tuwa si Surui na makita siyang nakikipagkompetensya sa kanya hanggang sa huli. Habang ginagawa niya, lalo siyang nagbago at mas masusulit niya ang kanyang survival rate. Ang iba pang mga mandirigma ay nakatakbo na ng 20,000 metro. At hindi hinayaan ni Surui na may tumitig kina Chang Dongsho at Tanyong. Kung ang dalawa sa kanila ay mga ngaas pa rin na maging tamad at madulas sa oras na ito. Kung gayon si Surui ay tiyak na nang walang pag-aalinlangan, sila ay pinalaya sa Flame Brigade at diretsyong bumalik sa orihinal na unit. Ngunit naniniwala si Surui na hindi na nila muling ipapakita ang kanilang dating saloobin. Binigyan ko sila ng pagkakataong lumaki, naniniwala ako na hindi palalampasin ng mga matatalinong lalaki ang ganitong pagkakataon. Naglalakad papunta sa likod ng bundok, tiningnan ni Surui ang kampo ng militar sa ibaba, maraming mga nakaraang kaganapan ng isa-isang naalala, at pagkatapos ay nawala. Parang magagandang bola ng sabon, sunod-sunod na lalabas at sunod-sunod na pumuputok. Natahimik siya sandali, tapos parang may naisip, kinuha niya ang cellphone niya at tumawag. Pagkatapos maligo, sumandal si Kening sa ulo ng kama na nakapijama, ang kanyang hanggang balikat na buhok ay bahagyang basa, at ang mahinang amoy ng shampoo ay lumabas. Sa tahimik na gabi, sa ilalim ng malambot na liwanag, isang magandang babae ang bumubuo ng isang nakakapagpainit ng puso na larawan. Tahimik siyang nagbabasa ng libro. Matapos maglibot sa loob ng napakaraming taon, naranasan ni Kening ang pambihirang kapayapaan ngayon. Alam niya na sa isang pagod na buhay, si Surui ang nagsindi ng sinag ng liwanag para sa kanyang sarili. Nakatayo siya sa malayo, ang pag-asa niya. Pangarap niya ang binatang iyon, kaya kadalasan mas pinipili ni Kening na manahimik at huwag nang istorbohin. Kaya't nang tumunog ang telepono, siya ay nasa ulirat saglit. Pagkatapos bahagyang umangat ang mga sulok ng labi ni Kening at dahan-dahang sumili ang isang kaakit-akit na ngiti sa kanyang mukha. Kamusta? Bahagyang bumuka ang malambot niyang mapupulang labi at mahina niyang sinabi, bakit mo ako biglang tinawag? Nasa Southern Military Region ako. Tumingin si Surui sa maliwanag na buwan na nakasabit sa kalangitan at nakangiting sinabi, bigla akong nakaramdam ng sentimental, kaya tinawagan kita. Ang bayaning opisyal na babae ay minsang nagpahanga sa maraming sundalo dito. Gayunpaman, nabigo ang mapot na lalaking iyon sa mahal na oras ni Kening. Kaya nang lumabas ang pelikulang iyon, isa sa naisip ni Surui chapter ay si Kening. Sa barracks ng Capital Military Region, siya ay isang natatanging diyosa. Siyempre, noong siya ay nasa Liantang Town, si Johanka ay maaaring magkaroon din ng parehong apela. Si Surui ay may malalim na pagkaunawa sa pagiging lasing ng salaitan. Pinsan namimiss ko ang nakaraan. Libo-libong kilometro ang layo, malinaw na naramdaman ni Kening ang mood ni Surui, medyo maganda ang karanasang iyon, akala ko. Dito, hindi na nagsalita si Kening. Ang hindi natapos na pangungusap ay akala ko ay magsusuot ako ng uniforme ng militar sa buong buhay ko, ngunit ang biglaang pagbabago ng buhay ay nahuli ng mga tao na hindi nakabantay. Kung gusto mong bumalik sa Capital Military Region, pwede akong magayos, biglang sabi ni Surui. Ito rin ay isang ideya na pansamantalang dumating sa kanya. Hindi. Sa tingin ko ayos na ngayon. Umiti si Kening. Ilang taon na akong lumabas. Kung babalik ako, baka hindi ako sanay. At saka kung hindi ito nakakatugon sa mga patakaran ng aming team, walang dahilan para magpalit ng trabaho at bumalik.
Nasa isang espesyal na sitwasyon ka at nag-iisip sandali si Surui. At pagkatapos ay sinabi, kung may oras ako, maaari kitang sunduin sa Capital Military Region para sa isang pagtitipon, lahat sila ay nami-miss ka. Sige, tugon ni Kening. Sa ilalim ng liwanag, bahagyan niyang ibinuka ang mga labi, malambot ang mga mata, mamula-mula ang mga mata, at puno ng luha ang mukha. Ang bawat tao may tayo ay marupok at nawala. Palaging pinag-uusapan ng mga tao ang pariralang, maaari kang mag-mature sa pamamagitan ng karanasan. Sa katunayan, lahat ng maaaring sabihin ng pangungusap na ito ng basta-basta ay nakipaglaban sa mga taon. Sila ay lumaban at natalo. Ngunit hindi nila binago ang kanilang kapalaran. Paggagamit lamang nila ang tinatawag na maturity para pagtakpan ang kaguluhang unti-unting hangover sa kanilang mga puso. Gayunpaman, gaano karaming mga tao ang nakakaalam na kapag sinabi nila ang pangungusap na ito, ang kanilang mga puso ay mayroon bang anumang ayaw na harapin? Si Surui ay bumalik sa kanyang silid upang matulog. Pagkatapos ay nagising sa kalagitnaan ng gabi at nalaman na 3:00 na. Kaya muli siyang bumangon para sa isang emergency na pagtitipon upang ilagay ang mga pagod na mga taong ito sa araw. Ang mga nasasakal na sundalo ay huminto at nag-ensayo pa sila bago sumuko. Pagkaraan ng isang yugto ng panahon, ang pangkat na ito ay ilalagay sa dalawang bansa, ang Plinia at Lansnia, sa mga batch. Mapupunta sila sa dalawang kasalukuyang magulo at tigang na lupain, ipaglaban ang Englanding blueprint ng inang bayan. Pagkatapos ng pagsasanay sa grupo ng mga sundalo sa kalagitnaan ng gabi, hindi na inaantok si Surui. Sa oras na ito, pinagmamasdan si Dongfang na unti-unting ibinunyag ang puti ng tiyan ng isda, nagpalit siya ng casual na damit at nagmaneho papunta sa paligid ng istasyon ng lungsod ng. Bigla niyang gustong mamasyal at mamasyal, may mga bagay na nasa isip niya, hindi masyadong nakaka-relax. Ang Ningyo ay isang medyo malaking lungsod sa timog. Casual na pumasok si Surui sa isang tindahan ng almusal na nagbebenta ng xiaolongbao. Umorder ng 2 longbao-bao, isang mangkok ng sinigang na dawa at umupo sa tabi ng bintana. Kumain ng tahimik. Sa mga oras na ito, medyo kakaunti pa ang mga tao sa kalsada. Nanunood sa mag-asawang abala sa pagtitinda ng almusal. Mga babae sa paggawa ng noodles, mga lalaki na nagpapasingaw ng tinapay, isang batang babae na tila nasa junior high school ay nagbabasa ng libro, mangolekta ng pera. Hindi rin madali, sabi ni Surui sa kanyang puso. Maraming tao sa mundong ito ang nahihirapang mabuhay. Matalim na tiningnan ni Surui ang batang babae na binibigkas ang English text sa mahinang boses, sumilay sa kanyang mga mata ang pagsang-ayon. Naantig si Surui sa pagpupersage ng batang babaeng ito. Naniniwala siya na sa pagpupersage na ito, makakalakad ng maayos at matatag ang dalaga sa hinaharap. Gayunpaman, pagkatapos makita ang ama ng batang babae, bahagyang sumimangot si Surui, at pagkatapos ay tahimik na bumantong hininga. Ang lalaking ito ay mukhang nasa 30s. Ngunit ang mga taon ay nag-iiwan ng maraming kulubot sa kanyang mukha at ang kanyang kanang kamay ay nawawala ang 4 na daliri, halos hinlalaki at palad na lamang ang natitira. Ito ay maaaring isang pinsala na may kaugnayan sa trabaho. Umiling si Surui. Gayunpaman, mukhang napakabilis ng lalaking may-ari ng tindahan ng almusal na ito. At dapat ay maganda ang kanyang pisikal na fitness. Ang nawawalang 4 na daliri ay hindi gaanong nakakaapekto sa kanyang umuusok na bonds. Siya ay abala, humuhuni ng kaunting himig at kung minsan ay tinitingnan ang kanyang anak na babae na nagsusumikap na may mapagmahal na tingin. Binigyan siya ng tadhana ng pisikal na depekto, ngunit hindi niya hinayaang magsara ang bintana ng buhay sa sarili niyang pagsisikap. Sa oras na ito, ibinoling ng host ang kanyang mukha at likas na naramdaman ni Surui na medyo pamilyar ang kanyang mga facial features. Ang lalaking may-ari ng tindahan ay tila medyo nataranta nang makita niyang nakatingin sa kanya si Surui. Tinitigan niya si Surui ng ilang segundo. At pagkatapos ay nagpakita ng natigilan na tingin. Sa oras na ito, naisip din ni Surui kung sino ang kabilang partido. Ikaw ba si Song Shicheng? Tanong ni Surui. Hoy, Surui, hindi ko inaasahan na makikita kita dito pagkatapos ng maraming taon. Pinunasan ng host ang kanyang kamay sa kanyang apron at gustong makipagkamay kay Surui, ngunit nag-alinlangan muli.
Alam ni Surui kung ano ang pinag-aalangan niya kaya tumayo siya at binigyan ng mahigpit na yakap ang kabilang partido. Si Song Shicheng ay biglang niyakap ni Surui, medyo nagulat at biglang namula ang kanyang mga mata. Kabanata 2925. Kabataang walang pinagsisisihan. Iba-iba ang mga pinagdaanan ng buhay. Bagamat si Song Shicheng ay namuhay ng isang masayang buhay, ang kanyang anak na babae ay matalino at hindi kailangan ng mga magulang na mag-alala tungkol sa kanyang pag-aaral. Bagamat hindi maganda ang kanyang asawa, siya ay mabait at may kakayahan. Ang buhay ng mga tao ay hindi problema at kahit na ang kita ay mas mataas kaysa sa ilang mga manggagawa sa opisina. Gayunpaman nang makita niya si Surui na may malinis na damit na nakaupo sa tindahan na kumakain at sinusubukang makipagkamay, bigla niyang napagtanto ang langis sa kanyang mga kamay. Kaya ngayon lang siya nag-aalinlangan. Kung tutuusin, hindi na ngayon ang dati. Gayunpaman, walang pakialam si Surui na ang kanyang katawan ay natatakpan ng harina at mantika, kaya niyakap niya ito ng mahigpit. Sa sandaling ito, si Song Shicheng, na nabali ang ilang mga daliri at napaka-optimistiko pa rin, ay biglang nagkaroon ng pulang mata at naramdaman niyang may nakaharang sa kanyang lalamunan. Noon ay pareho silang mga batang mukha. Ngunit ngayon ay dumanas sila ng malalaking pagbabago, mas maraming kulubot, mas maraming hangin at hamog na nagyelo, at ang balat ay naging magaspang, at ang oras ay nag-iwan ng maraming bakas dito. Hindi na bata ang lahat at hindi na bata ang mode ng bawat isa. Gayunpaman, ang mga salik na ito ay hindi na mahalaga, at wala sa oras na ito ay mas mahusay kaysa sa muling pagsasama pagkatapos ng mahabang pagkawala. Sa oras na ito, hindi na pinapansin ni Song Shicheng ang harina at mantsa ng langis sa kanyang katawan, itinaas ang kanyang braso at niyakap si Surui ng may parehong lakas. Hindi ka na kasing lakas ng dati, nakangiting sabi ni Surui. Siyempre, hindi mo ako kalaban noong nakikipagbuno ka sa iyong mga palso. Natawa si Song Shicheng, ang ngiti sa kanyang mukha ay tila malabo ang hitsura ng kanyang kabataan. Hindi alam ng batang babae na nag-aaral kung ano ang nangyari sa pagitan ng kanyang ama at ng panauhin na ito, kaya bakit bigla siyang nagyakapan. At ang asawa ni Song Shicheng, na nakikipagkita sa harapan, ay tila may naisip, at ang mga bilog ng kanyang mga mata ay namula rin, at pagkatapos ay pinunasan niya ang kanyang mga mata gamit ang likod ng kanyang kamay. Nagyakapan ng dalawa ng ilang segundo at saka naghiwalay. Malakas na tinapik siya ni Surui sa balikat. Song Shicheng, bakit wala kang narinig na balita sa mga nakaraang taon? Naku, napakaraming taon na, maupo tayo at mag-usap. Kinailan ni Song Shicheng si Surui at umupo. Tumango si Surui at tumingin kay Song Shicheng. Anong problema sa kamay mo? Nasugatan ka sa hukbo. Tumango si Song Shicheng pagkatapos ay muling umiling. At nakakahiya sa ating mga tropa. Ilang tao ang nakakaalam na si Song Shicheng Zengjin ay nag-enlist din sa hukbo bilang isang teenager. At nagpakita siya ng malakas na pisikal na fitness mula pa sa simula. Parehong nakaranas ng matinding pagsasanay sina Surui at Surui, isang kasama pa rin. Hanggang sa edad na 16. Ay inilipat sa iba't ibang mga unit, ang isa ay nanatili sa Capital Military Region. Ang isa ay dumating sa Southern Military Region at naging pinakabatang miyembro ng Southern Military Region Special Operations Brigade. Ang mga naging espesyal na puwersa sa kanilang edad ay pawang mga mamamatay tao sa bansang ito. Ang mga tropa ay gumugugol ng maraming mapagkukunan ng pagsasanay para sa kanila. Ngunit sa ilang kadahilanan, si Song Shicheng ay lilito sa isang hamak na pamilya sa oras na ito. Sa tindahan ng almusal, nawalan din siya ng 4 na daliri. Gustong malaman ni Surui kung ano ang nangyari sa kasamang ito na dating nakikipag-away sa tabi niya at kung bakit nangyari ito. Sa totoo lang, ayon sa nakaplanong ruta ng taon, kung normal itong bubuo hanggang sa kasalukuyan. Ang antas ng kanta Shicheng na ito ay dapat na maihahambing sa antas ni Xiao Feiho, at kahit na tulad ni Surui, siya ay magiging isang sikat na batang sundalong hari. Siyempre, parehong naligaw ang landas ni Surui at Song Shicheng sa hinaharap. Ang huli ay talagang halos kay dad ni Surui. At minsan siyang binigyan ng mataas na pag-asa ng mga pinuno ng hukbo. Ngunit ngayon ay tila mas magaling siya kaysa kay Surui. 10 taong gulang na si Rui ang hangin at hamog na nagyelo ng buhay.
Ang mga ukit ng mga taon ay nag-iwan pa rin ng maraming baka sa kanyang katawan. Anong nangyari? Tanong ni Surui. Sa totoo lang, hindi ako nasugatan sa panahon ng misyon. Napakamot ng ulo si Song Shicheng nang sabihin niya ito. Naaalala pa rin ni Surui na ang pagkilos na ito na nagkakamot ng ulo ay ang pinakasanay na aksyon ni Song Shicheng. Nang makita ang kanyang pagkilos, nadama ni Surui ang higit na pagpapalagayang loob sa kanyang puso. May mga bagay na binago sa buhay, ngunit maraming mga simpleng bagay ang nakaligtas at hindi nagbago. Noong naglalakad ako sa kalye, may nakasalubong akong grupo ng mga lalaking nangahak na mga tao. Oh, nakita ko na ito pala ay isang grupo ng underworld na humahabol at nanghak sa pulis, sulit ba ito? Sabi ni Song Shicheng dito, hinaampas ang mesa, hindi pa ako nakakita ng ganyang bastard. Tumingin sa kanya si Surui. Matapang ka ba para sa hustisya? Ito ay napakalinaw. Ang isang sundalo ay hindi nanunood na mangyari ito. Iyan ay sigurado. Inaruga tayo ng bansa. Sa ganitong panahon kung hindi tayo sasali, sino ang sasali? Umiling si Song Shicheng, ngunit nakakahiya ang resulta. Pinapatol ka nila. Sumimangot si Surui. Ang mga espesyal na puwersa ay hindi rin mga Diyos. Si Surui ay nakaligtas ng hindi mabilang na beses at may maraming galo sa kanyang katawan. Hindi mapanood. May kasabihan na ang mga peklat ay karangalan ng isang tao, ngunit sa antas ng Surui, iyon ay, ang mga merito ng militar ay natatakpan sa buong katawan niya. Kahit sinong may hyperphobia ay hindi makatiis. Matagal-tagal na rin kamakailan na hindi ko na-encounter ang lumang sikreto. At wala ang asol na gayuman na pangtanggal ng peklat na iyon kay Surui na maaari niyang gamitin muli, kaya unti-unting dumami ang mga peklat sa kanyang katawan. Sa makatuwid, ang posibilidad na si Song Shicheng ay nasugatan ng mga gangster na ito gamit ang mga kutsilyo ay talagang napakataas. Bilang karagdagan, siya ay likas na simple at tapat at hindi siya kasing galing ni Surui sa labanan. Gayunpaman sa mga tuntunin ng katapangan lamang, ang kantang Shicheng na ito ay mas mahusay kaysa kay Surui. Noong panahong iyon, noong siya ay teenager, nagawa niyang talunin si Surui sa pamamagitan ng pakikipagbuno sa braso at nagawa niyang mapatingin sa kanya ang lahat ng buong lakas. Gayunpaman kung mas matapang ang isang tao, mas mahina sila sa pinsala. Ako ay kinubkob ng ilang tao noong panahong iyon. At nakita ko ang isang gangster na nagtaas ng machete at akmang laslasin ang pulis. Kaya kong sunggaban at saluhin ang kutsilyo. Umiling si Song Shicheng. Kinuha mo ito gamit ang iyong mga kamay. Nakaramdam ng kaunting hininga si Surui. Walang maganda sa mood kapag nangyari ito. Sinabi ni Song Shicheng. Oo, walang ibang paraan sa oras na iyon. Kung hindi ko kinuha itong kutsilyo, baka mabuksan ang noo ng pulis. Pinakinggan ito ni Surui na natiling tahimik. Sa ganitong oras, hindi niya maisip ang anumang mga salita ng aliw. Ang anumang aliw ay mapatla at walang kapangyarihan, walang kahulugan. Hindi nababalik ang nawawalang daliri. Gayunpaman, sulit ba ang pag-save ng isang buhay na buhay gamit ang ilan sa iyong sariling mga daliri? Ang ganitong uri ng 1-for-1 na tanong ay napakahirap na ang mga kinauukulang partido lamang ang makakasagot nito. Anong nangyari mamaya? Tanong ni Surui pagkatapos na tumahimik ng 2 minuto. Sa oras na ito, patuloy na nagpupunas ng luha ang asawa ni Song Shicheng. At ang kanyang anak na babae ay tumigil na sa pagbabasa ng malakas at nakinig ng mabuti. Noong nakaraan, hindi sinabi ni Song Shicheng sa kanyang anak ang tungkol sa kanyang daliri. Ngayon, narinig ng babaeng ito ang kwentong ito mula sa kanyang ama minsan. Tahimik na tumulo ang kanyang mga luha, puno ng pighati. Mahal. Ang machete na iyon ay sapat na mabilis upang putulin ang 3 sa aking mga daliri. Iminuwesto ni Song Shicheng ang kanyang naputol na kanang kamay at sinabing, ang maliit na daliri, singsing na daliri at gitnang daliri ay wala na. Masakit sa akin. Ang mga mata ni Surui ay naglabas na ng malakas na malamig na liwanag. Sa sandaling ito, ang temperatura sa tindahan ay tila bumaba ng ilang degrees at ang hangin ay puno ng malamig na amoy. Hindi mo siya pinatay. Nang lamig ang boses ni Surui. Ayon sa kanyang karaniwang personalidad, hinding-hindi siya magtatanong ng ganoon. Sinapak niya sa dibdib. Hindi ko alam kung patay na siya o hindi. Umiling si Song Shicheng. Ang kutsilyo sa harap ko ay lumilipad at ako ay nabaliw. Madalas akong nahulog, ngunit ilang beses akong nataman at pagkatapos ay nahulog sa lupa.
Naramdaman ni Surui na ang kanyang lalamunan ay tila nakaharang ng kung ano. At siya ay nasugatan din. Nai-imagine niya kung ano si Song Shicheng noong mga panahong iyon, malamang na bumagsak siya sa balon ng dugo. Kung hindi naman ganap na hindi suportado, ayon sa kanyang ugali, tiyak na lalaban siya hanggang dulo. Pagkatapos kong mahulog, kinilabutan ng mga iyon nang makita nila ito. At mabilis na umalis, tumakbo ang kutsilyo. At ang mga natitira na nasugatan ko ay hindi nakatakas. At nahuli ng mga pulis na dumating. Pinagalitan ni Song Shicheng. Isang grupo ng mga tao ang nagtipon para magdroga. At tuwang-tuwa sila, hindi nila alam kung gaano kataas at kakapal ang langit. Pinuntahan nila ng kutsilyo ang tindahan ng ginto. Nagkataon na may dumaang pulis na hamarang sa kanila, tinadtad. Sinabi rito ni Song Shicheng at umiling. Nakakahiya, sabi mo na inalagaan tayo ng bansa, madali ba? Dahil dito, natigilan ako sa mga kamay ng isang grupo ng mga gangster. Ayaw din niya. Ngunit ang hindi pagnanais na ito ay hindi dahil sa kanyang sariling pinsala, ngunit dahil siya ay nasaktan ng isang grupo ng mga gangster na tila nasa gitna ng kawalan. Kailangang mamatay ang mga katulad natin sa larangan ng digmaan. Diba? Malungkot na sinabi ni Song Shicheng bilang resulta, dahil dito, hindi ako makahawak ng baril. Mahigit 10 taon na akong may hawak na baril at ang baril ang buhay ko. Speaking of this, pumikit siya, parang pinipigilan ang emosyon sa puso niya. Oo, ang lalaking maaaring maging hari ng mga sundalo, sa huli, nagpaputok pa ng baril ay hindi ko na mahawakan, masyadong malaki ang agwat, walang makatiis. Ang mundo ay hindi mahuhulaan. Natahimik sandali si Surui bago nagsalita. Sa oras na ito, tumayo ang anak na babae ni Song Shicheng, naglakad sa likuran niya, iniunat ang kanyang mga kamay, at ipinulupot ang kanyang mga braso sa baywang ng kanyang ama. Ang mukha ng batang babae ay nakadikit sa likod ng kanyang ama at wala siyang sinabi. Iyon ang pinakamalakas na yakap. Girl, ang iyong ama ay isang bayani, sabi ni Surui. Well, my dad is the best. Sabi ng babae, sinusubukang ngumiti pero napaiyak siya. Kahit anong iyak mo, nakaraan na lahat, go and find your mother. Itinulak ni Song Shicheng ang kanyang anak. Natahimik sandali si Surui, pagkatapos ay nagtanong, paano ang hintuturo ng iyong kanang kamay?